Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs, panig sa katotohanan, panig sa bayan. Hindi naman gan'tong katawan ko dati. Hindi gan'to ang itsura ko dati. Pagka nakikita nga nila yung mga picture ko, sabi, "Ano na nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka na?" Sobrang sakit na nararamdaman ko. Talaga, sinasabi ko na sobrang pain. Sabi ko, minsan pag nasa-solo ako, sabi ko, "Lord, kung anong kagustuhan mo, ibigay mo na sa akin." Sabi ko gano'n. Kasi yung buong buhay ko, buong pagkatao ko, binigay ko na sa'yo. Sabi ko gano'n. Kung ano yung balak mo sa akin, tatanggapin ko. Nagsimula lang sa simpleng kulani, lumaki ng lumaki sa paglipas ng panahon. Hindi na ako mapakali sa gabi, hindi ako makatulog kasi may tumutugtog sa tenga ko. At nang maglaon, ang inakalang kulani lang, kanser pala. Unti-unting naapektuhan ang kanyang kanang mata, hanggang sa tuluyan itong magsara. Nahahalata na rin nila, "Ate, bakit ganyan ang mata mo?" Yung parang gumaganon-ganon. Itong isa, yung parang iba dito sa isa. 3 taon na niyang pasan ang sakit na nasopharyngeal cancer o cancer sa ilong. Ngayon nasa stage 4 na ito, pabalik-balik na siya sa ospital. Lahat ng paraan na subukan na niya. Inoperahan ang tumor. Paulit-ulit na siyang sumailalim sa radiation at chemotherapy. Pero kumalat pa rin ang cancer. At ang dating masigla at malakas na OFW, nakaratay na ngayon sa kama. Yung sa radiation, kala ko masakit din yun. Pero ano pala, parang ipinapasok ko lang sa isang machine na yung may malaking ganyan. Ang effect pala noon, madadry yung mouth ko kasi nadadamage pala yung saliva. Mas mahirap pa yung radiation kaysa sa chemo. Napakahirap dahil doon ako nakaranas na hirap kumain, hirap magsalita. Pero nanatili pa rin yung pananalig ko sa kanya, yung parang pabagsak na ako, bigla-bigla nababangon. Parang may nagsasalita sa akin, "Anak, hindi pa yan ang dinanas ko. Mahigit pa dyan ang dinanas ko." Sabi niya gano'n. Kaya iiyak na lang ako. Cancer. Marinig lamang ang salitang ito, pakiramdam natin kamatayan ang katumbas. Sa ngayon, pangatlo ang cancer bilang sanhi ng kamatayan sa buong Pilipinas. 4 na Pilipino kada oras ang namamatay dahil sa cancer. Chemotherapy at radiation ang ilan lamang sa mga tanggap na pamamaraan para labanan ito. Pero paano kung may alternatibong solusyon na magbibigay ng pag-asa para sa isang pasyenteng may cancer? Paano kung ang salot ay meron ng sagot? Samahan niyo kami ngayong gabi sa Guangzhou, China at bisitahin natin ang isang ospital na unti-unti nang nakikilala sa buong mundo dahil sa kanilang kakaibang paraan para labanan ang sakit na cancer.
Fuda Hospital sa Guangzhou. Kilala ito sa buong China at unti-unti nang sumisikat sa buong mundo dahil sa kanilang kakaibang treatment pagdating sa pagsugpo ng cancer. Dito may 5,000 pasyente na ang kanilang na-treat sa pamamagitan ng tinatawag na cryosurgery at iba-iba pang mga treatment. Good morning. Welcome. Good morning. Si Dr. Ketcheng Su ang presidente ng Fuda Cancer Hospital. Siya mismo ay cancer survivor. Dati siyang may stage 4 liver cancer. Ni minsan ay hindi siya sumailalim sa chemotherapy or radiation. I had a liver cancer, but my cancer belonged to the early stage of cancer. No chemotherapy, no radiotherapy. Our hospital is specialized in the mini-invasive therapies for cancer patients. For example, in our hospital, we do the cryosurgery. All the patients are receptive. Ano nga ba itong sinasabing cryosurgery? Nadiskubre sa Amerika at FDA approved noong 1998. Imbis na sinusunog ang tumor tulad ng chemotherapy o radiation, sa cryosurgery, pinagyeyelo at tinutunaw ang tumor habang nasa loob ng katawan. Pero paano nga ba ito ginagawa? Ang sagot, nakita namin sa isang aktwal na cryosurgery. This is our CT and surgery room. Right now, there is a patient inside, and they're prepping her for treatment. Naabutan namin ang isang 55 taong gulang na Vietnamese na sasailalim sa cryosurgery. Stage 4 lung cancer ang sakit niya. Yung pasyenteng ito may lung cancer. At ito yung tumor ng cancer niya, nandito sa kaliwang baga. Pero ang nagpakomplika, kumalat na mismo yung cancer sa kanyang buto. Dahil sa laki ng tumor at edad ng pasyente, naniniwala ang mga doktor sa Fuda na hindi na niya kakayanin ang isang operasyon. Si Dr. Liz Hinyu ang eksperto sa cryosurgery sa Fuda Cancer Hospital. Are you doing chemo on the patient too or only cryosurgery? We do chemo and cryosurgery together. First, we Together. do cryosurgery, just like an operation, like surgery, to destroy the big tumor first. After that, we do chemo to prevent the recurrence. Para patayin ang malaking tumor na siyang pinagmumula ng cancer, cryosurgery ang gagawin. Nasa loob ng CT scan ang pasyente para makita ang eksaktong lokasyon ng tumor. Pagkatapos, tuturukan nila ng karayom ang tumor. Ang tawag rito ay cryoprobe. First of all, we put a seed needle inside for a mark, and to be sure how about the tumor size, location. CT scan will be sure. Normally, with conventional surgery, you have a scalpel, you open the body so you can see what's happening. Yeah. But this is what's called a minimally invasive procedure. So they're really taking the probes and pushing it through the skin. Sa cryosurgery, hindi nila hihiwain ang balat ng pasyente. Dapat lang, eksakto sa tumor nakaturok ang mga karayom bago nila ito pagyulohin. Etong dahilan kung bakit may CT scan. So ang karayom na ginagamit sa cryosurgery, manipis na manipis to, pinapasok nila diretso doon sa tumor. Pero makikita nyo rito na lumampas ng konti, so titignan nila ngayon sa CT scan, at eto ang tumor, ngayon na measure nila na eto ang pagitan. So dapat iurong nila konti para eksakto. There. Yeah, the tumor moved. If you puncture, it is moved. So